Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. Okay, channel 1 na po muna ulit tayo, no? Okay. Good morning po. At ganoon din po sa mga kapatiran po natin na nandirito, sumasamba at sumasama sa ating lingguang pananambahan virtually, no? Sa FB. Tayo po ay magsisimula na ng ating lingguang pananambahan. So, inaanyayahan ko po na ang ating mga kapatiran nasa labas po ay po pwedeng pumasok na upang tayo makapagsimula na. At sa ating po na nasa loob, pwede po bang tayo tumayo upang... Ay, mga nasa loob lalabas pa mali, sabi ko. Okay. Tayo muna yung manalangin sa ating Panginoon ngayong umaga ito. No? I-ready natin yung ating sarili. No? Isang tabi natin. Lahat sa Kanya, lahat ng kung anumang pinagdadaanan natin, lahat ng iniisip natin, ibigay natin sa Kanya. Let's ready ourselves before our Lord, before we praise Him, before we worship Him. Let's focus our minds, our hearts, our strength only to the Lord ngayong umagang ito. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa maayos na kapahingahan, sa masarap na tulog, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat itong panibagong araw na ito, binigyan nyo kami ng sigla at kasama ka namin muli, Panginoon, sa oras na ito. Salamat at salamat, Panginoon. Kami nagpapasalamat din, Panginoon, sa patuloy na inyong kadakilaan, kabutihan, pagmamahal na inyong pinapadama sa amin, Panginoon. Sa nakalipas na linggong ito, Panginoon. Salamat, O Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ay kaibigan namin, Panginoon. Na maihingan namin ng tulong, maiiyakan namin, masasabi namin yung totoo, Panginoon Diyos. Nang walang pagkukutya, nang walang pag-aalinlangan, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa inyo, Lord God. Salamat sa lahat-lahat, Lord God. Salamat sapagkat, Panginoon, kapag kami nagkakasakit, Panginoon, pinapagaling mo kami, Panginoon Diyos. Kahit physically man to, mentally or spiritually, Panginoon, ang sickness na meron kami, Panginoon, you bring miracles into our lives, Panginoon. Kaya't salamat, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, sa umagang ito, bago kami magbigay ng papurit pagsamba, bago kami sumayaw, Panginoon, umawit sa inyong harapan, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat-lahat na aming pagkakasalang nagawa, Panginoon. Forgive us, O Lord God, for we have sinned, O Lord God. Nasaktan man namin ang aming sarili, ang aming kapwa, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Sapagkat nagkamali kami sa inyong harapan, O Lord God. Patawarin niyo kami. Pakalinisin niyo kami ngayong umagang ito. Ang aming isipan, ang aming gagamiting bibig, kamay at paa sa pagbibigay ng papurit pagsamba sa inyo, Panginoon Diyos. Alisin niyo po ang bigatin na aming nadarama, Panginoon, ngayong umagang ito. Kung may mga dinadala man kaming problema, Panginoon Diyos, tulungan niyo kami, guide us, O Lord God. Maging ikaw ang solusyon sa aming mga problema, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng calmness, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng peace in our hearts, O Lord God. There is hope in you, Lord God. You're the Prince of Peace, O Lord God. You are our strength and our refuge, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. We lay everything into your hands, Panginoon. Help us to surrender everything to you, Lord God. To give everything, to give our best to you, Lord God. Hindi lang sa umagang ito, kundi sa buong oras, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming hininga, Panginoon Diyos. Maibigay namin ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Tulungan at turuan niyo kami, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Yes, O Lord, we also invite your presence in this place.
to be in each and every one of us na naririto, Panginoon, at mga kapatiran namin virtually, Panginoon Diyos. Unite us, O Lord God, ngayong umagang ito, na mabigyan ka namin ng papurit pagsamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Diyos. Na ikaw lamang ang maluwalhati namin, Panginoon. Ang iyong ngalan lamang ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Be with us. Mangusap ka sa amin ngayong umaga ito, Panginoon Diyos. Ngayong araw na ito, mangusap ka, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming mga tenga, Panginoon Diyos. Kausapin niyo kami, Panginoon. Show the light, show the way to us, to Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. Tunay, Panginoon, na dakilat tapat ka, Panginoon. Ikaw lamang ang karapat dapat na pagbigyan ng papurit pagsamba. For you're the one true God, the one true King. You're the Alpha and Omega. Ikaw lamang ang nagligtas sa amin, Panginoon. You've conquered death, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba, ang aming panalangin, Panginoon. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Okay po, sige. Yan po, hintayin po natin ang ating mga kapatira na pumasok pa, no? Naku, munti ka na, no? Late. Joke lang. Okay, so let's settle muna, no? Para tayo, Ayan po, muli po, good morning po sa ating lahat. Good morning sa mga kakarating lamang din, ano? So tayo po ba ay handa nang magbigay ng papurit pagsamba sa ating Panginoon? Amen, hallelujah! Grabe! Let's set our hearts and our minds to the Lord, no? Sabi nga po sa James 2, chapter 23, no? And so it happened just as the scripture said. Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. At alam mo, sinabi ng Panginoon, he was even called the friend of God. Grabe, napakasarap sa feeling, no? Na meron tayong kaibigan. At ang kaibigan na yun ay hindi lamang kung sino-sino, kundi ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So ngayong oras na ito, ngayong umaga ito, nadamahin natin yung pagmamahal, yung kabutihan ng Panginoon, at ipadama natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, church. I am a friend of God. Friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Come on, church. Say, I am a friend. Yes, Lord, we thank you, Lord God, for you called us your friend. Minsan pa, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, oh Lord. How you, oh, it's so amazing. It's amazing. Who am I, oh? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking
thinking of me, how you love me. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. We say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, the Lord God. Oh, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? Oh, it's amazing. It's amazing. Oh Lord, it's amazing. I am a friend of God. Oh, friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Yes, O Lord God. Napakabuti mo sa bawat niya sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong dakilang pagmamahal. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, let's praise Him. Let's praise Him today. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. We thank you today, O Lord God. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. It's amazing how you called us a friend. God Almighty, hallelujah. Yeah. Have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Hey, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. We say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, church, let's sing to the Lord. I am a friend of God. Say, I am a friend of God. I am a friend of yes, the Lord God. God. We give praise to you ngayong umagang ito, Panginoon. He calls me friend. Yeah, yeah, I am a friend of God. Whoa, whoa, whoa. I am a friend of God. He calls me friend. So amazing, Lord. Oh, you call me friend. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. For you called us your friend, Panginoon. Tunay nga that your love is beautiful, Panginoon. We'll keep on praising you. We'll keep on singing and dancing in your name, Panginoon.
surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is mine, 'cause your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. Yes, Lord. All around the world. Let the praise begin. Yes, Lord. All around the world we will praise you forever and ever. 'Cause I am planted here by the water's end. I am living for the King. 'Cause I have found my peace in the house of God. This is where I'm at. 'Cause your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Reason why. Come on, church, sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Pwede ba natin itaas sa ating kamay at palakpak sa Panginoon? Yes, so Lord God, we will giving you praise and worship, Panginoon Diyos. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, for your unfailing love, O Lord God. We give praise to you, Lord God. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise be. Oh, praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, praise Him. All around the world, let the praise begin. Hey! Hey! Hallelujah! Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon, for your love is beautiful, Lord God. Hallelujah. Nakakapagod pa magbigay ng papurit pagsamba sa Panginoon? Hindi. Okay. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na magbibigay kami ng papurit pagsamba. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng lakas. Salamat sa opportunity na ito na kami nakakapagsayawan, nakakapag-awitan, Panginoon. Kami ay sumasayaw at kumakantang nakangiti, Panginoon, kahit may mga problema, Panginoon. Sapagkat Ikaw, Panginoon, kasama namin, Panginoon. You are wonderful. You are a magnificent God, O Lord. You are extravagant, O Lord God. Thank you, Lord God. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? Who you bring the morning light? You who bring the morning light, the
the morning rain. We your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will. You are magnificent, O Lord. Eternally no one ever will compare to you, Jesus. Oh Lord, yes, oh God, we worship you. We thank you, Lord, for your magnificent God. We thank you for your unfailing love, Lord. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever. You are magnificent, O Lord. Oh, Lord. Yeah. Glorious Yes, O Lord. No one ever will compare. We give you our heart, O Lord God. We give you our minds. We give you our soul tonight, today, O Lord God. We surrender everything to you, Panginoon, for this is what we desire, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. We give you our hearts to Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, O Lord God. This is we desire. This is my desire.
desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. Yeah. All I have within me, I said I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Yes, oh Lord, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Come on, let's sing without instruments. 'Cause Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kausapin natin ng Panginoon ngayong umagang ito. Let's surrender everything to the Lord. That I take, every moment I'm awake. Lord, have your minsan pa. 'Cause Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh Lord, Lord, have your way. Have your way. Have your way in me. Oh, glory to you, Lord. We bring praise to you, Lord. Let your name be lifted up, Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoong tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo. At lahat ng labi ay magsasabing, ikaw ang Diyos. Hallelujah. Surrender everything to you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Pwede tayo magsambit ng papurit pagsamba. Kausapin natin, Panginoon. Sa ating puso, sa ating isipan, kausapin natin, Panginoon. We want
want to know more of you, Lord God. We want to know more of you deeper and deeper, Lord God. We want to grow our relationship with you, Lord God. We are praying and we are hoping, Panginoon Diyos. Come into our hearts, into our minds, O Lord God. Be with us, O Lord. Hallelujah. Ipadama mo sa amin ang amin inyong pagmamahal, Panginoon. Ang walang hanggang pagmamahal, Panginoon. Sa mundong punong-puno ng kadiliman, sa mundong punong-puno ng problema, Panginoon Diyos, we still give everything to you, Lord God. For you bring peace. You bring joy into our hearts, O Lord God. Ikaw ang nagbibigay ng kasapatan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. We thank you. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Okay. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat. Salamat sa inyong dakilang pagmamahal. Sa inyong dakilang katapatan. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ating Panginoon? Hallelujah! Ayan po. Maaari na po tayong umupo sa ating kanyang mga upuan. Ay po, wala naman po ba sa ushering? Walang ano po? Muli po, magandang umaga po sa mga kapatiran. Okay, tayo po ba'y pinagpala ngayong umagang ito? Amen at amen, no? Ang sarap talaga, no, sa umaga, no? Sa bungad pa lang ng araw natin, no, sinisimulan natin ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen and amen. So, yan po. Okay. So, meron po tayong i-welcome ba na bagong kapatiran ngayong umagang ito? Okay. So, wini-welcome po natin sa Liano Christian Community. Maaari lamang kapag tinawag ko po ang pangalan, tayo po tumayo para ma-recognize tayo. Okay? So, wini-welcome po natin sa Liano Christian Community si Brother John Albert de Guzman. Yan, welcome. Welcome sa Liano Christian Community. John, no? So invited po siya by Nicole Statham. Nicole Statham. Kala ko kapatid nung actor eh. Okay, so tayo po'y makipagkamustahan. Kamustahin po natin ang ating mga na-miss na kapatiran at ating mga bagong kapatiran ngayong umagang ito. Let's welcome them to our church, to our family. To the family, we're glad that you have come to share your life with us. As we grow again, May we always be to you what God would have us be. A family always there. You be strong and to be on. May we learn to love each other more than each
glad that you have come to share your life with us as we grow in love. We always see you, what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything you say. Melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. Always be to you what God would have us be. Always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Ayan po, tayo po'y dadako na sa ating testimony ngayong umagang ito. So wag na nating patagalin pa, no? So, palakpakan po natin sa ating Panginoon, ang bagong drummer ng Sunday Service, Kyle Dequito! Hello? Ayan. Good morning po sa lahat. Ayan. So, yun po. Sobrang thankful kay Lord. Finally! Yun. Ariel happened to me. Yun. So, thank you po for the new opportunity na galing sa Panginoon. So, nakapag-drums na rin po ako. So, thank you po sa mga naging mentors ko po. Una-una po kay Tito Arlie. Salamat po sa tiwala. Ayan, na binigay po sa akin. And also sa aking mga mentors, ayan, thank you po. Ate Paula, thank you so much. Ayan, so siya po talaga rin yung isa nagturo sa akin. And also si Omeng, ayan. So maraming salamat po sa mga tumulong. And most likely, thank you kay Lord sa sa potential na binigay niya. And also, all the glory, all the praises, lahat ng papurit pagsamba sa Kanya lamang. So gagamitin ko po itong talento na to para sa Kanya lamang. So to God be the glory po. Thank you. Ayan, sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Okay, so sunod na po papasalamat. Palakpakan po natin sa ating Panginoon si Sister Guy Satam. Parang nagulat Hindi ba ikaw naglista dito, Tagay? Yan, good morning po sa ating lahat. Nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon dahil may panibagong bukas po ng Bible study ang mission team. Dito po sa Jillian, sa bahay po ni Ate Nieva. Salamat Ate Nieva dahil bukas sa puso niyo ang pagtanggap sa mission team na upang mag-aral ng mga salita ng Diyos. At salamat po Pastor Nereo dahil sobrang blessed ko po nung time na yon. Pakiramdam ko po habang nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, nakasama natin ang Lord at parang pakiramdam ko naririnig ko ang boses niya. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Yan lang po, maraming salamat po. Sa Diyos pong papuri. Hallelujah po. Sa Diyos ang papuri, no? So,
tayo po'y dadako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya tawagan ko po si Ninang Evelyn para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayan, so good morning po sa bawat isa. Sige po tayo po ay tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay po, buksan po natin ang ating Biblia sa Epeso chapter 5, 7 hanggang 14. So muli po, Epeso 5, chapter 5, verses 7 to 14. Ganito po ang sinasabi sa verse 7. Kaya't huwag kayong makikibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahihiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. And last verse, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Salamat po, Sister Evelyn. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, O God, for this morning. Salamat po sa kasilahan, kalakasan. Salamat po sa magandang panahon na yung ibinigay sa bawat isa. At salamat din po, Panginoon, sa panibagong araw, pag-asa na yung pinagkatiwala po sa amin. At dalangin namin, magamit po namin ang oras na ito para kayo itaas, para iluwalhati ang iyong pangalan, para pakinggan po ang inyong mensahe po, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin mo po ang iyong lingkod na iyong pong takapagtala ng iyong mensahe. At dalangin namin, Panginoon, ang boses mong marinig, salita mo po, ang marinig po, Panginoon, at ikaw lamang, Jesus, ang siya pong maluwalhati at mataas sa aming pong kalagitnaan. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, buksan mo po ang aming kaisipan, buksan mo po ang aming mga puso, at magamit po namin ang mga panahong ito para po pakinggan ang iyong mensahe para sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Love our life. Marami po tayong minahal, ano? Nagmamahal po tayo sa iba. Pero minsan nakakalimutan po natin ating mga sarili. Di ba? Kadalasan po, love, pagka Valentine's ang pinapakita ko, araw ng puso pala, wala sa ating Valentine. No? Araw ng puso, lagi po parang ang ibang tao po ang lagi pong namamahal. Pero nakakalimutan pong mahalin ang ating mga sarili. Di ba? Basta nyo yung mga history ng araw ng mga puso, kadalasan po, lagi pong pagmamahal sa iba. Pero ngayon naman, mahalin po natin naman ang ating mga sarili. Ito po yung mayroong pagkakaiba sa selfish love. Ano? Yung selfish love kasi minsan, ako na lang lagi, ako na lang. Hindi po yun ang ating pag-uusapan. Kasi po nakakaligtaan po ng maraming tao na ang pagmamahal sa kanyang sarili ay very important din po, Panginoon. Sa Panginoon. Amen? Iyan po ang pag-uusapan natin. Yan. For the whole month of February is about loving our life. Amen. Tingnan natin sa verse. Sige, next slide. Yung ating pong topic last time, tingnan po natin meaning ng love our life. Sige kapatid, sa next slide mo. The meaning of love our life. It means, sabi doon, it means that we accept ourselves fully.
tanggapin natin ang ating sarili, buong puso nating tanggapin. Minsan kasi mahirap tanggapin yung ating mga sarili. Ayaw ko ba? Marami mga tao na parang hindi nila kayang tanggapin ang kanilang mga sarili. At unang-una pong pagmamahal sa ating pong sarili ay tanggapin ito. Acceptance. Not only that, treat ourselves with kindness and respect. Respetuhin mo naman ang sarili mo. Amen. Paano natin nadi-disrespect ang ating mga sarili? Gumagawa tayo ng mga kalokohan. Disrespect po yun. Na hindi tama, gagawan mo sa iyong katawan, sa iyong sarili. At isa sa mga disrespect ay pinababayaan na po ang kalusugan ng katawan. Tapos sasabihin mo yung mga nagsusumusumba, sumba. Respeto sa kanilang mga sarili yun, mga kapatid. Dahil exercise na sa katawan yun. Huwag mong laitin po sila sapagkat yun ay respeto sa kanilang mga katawan. Because they respect their bodies, they want na maging malusog po ito through mga exercises and sumba. Amen? And nurture our growth. Huwag natin pabayaan na hindi nagpo-progress ang ating buhay. Amen. You are now satisfied with your life without any progress. That is very disrespect. Amen. Hindi ko naman sinasabi na think high. Yung masyado kang mataas ang ano mo na, hindi, ang sinasabi ko lang, huwag kang manatiling ganyan sa buhay mo. God gave you life. God gave you 24 hours. Why don't you use it fully and make progress sa buhay mo? Amen? And not only that, sabi doon, and well-being. Ito na yung exercise. Kumain ng maayos, uminom ng tama, hindi maglasing, hindi manigarilyo. Hindi well-being yun eh. That is disrespect sa buhay mo. That is the temple of God. Yung ating katawan is the temple of God. At sinasabi, love our life. Sabi mga sa katabi mo, malin mo ang buhay mo. Iisa lang yan. Isa lang yung buhay na yan. Sayang. And sumunod, sabi dito, it is the foundation that allows us to be assertive. Talagang yung puwersa, no? Na maging masigasig. Set boundaries. Mag-set tayo ng mga boundaries. Ano yung ibig sabihin ng boundaries? May mga limit po tayo. May limit po ang buhay natin. Huwag natin pong abusuhin. Yun ang word. Set boundaries. Don't abuse your body. Amen. Ang mga kabataan ngayon, they abuse their bodies. Ay, their body pala, isa lang pala. Katawan nila. They abuse by kung ano-ano lang ginagawa po, puyat, wala pong pahinga. At sabi, kaya kailangan ipahinga. But, kapatid, sabi dito, set boundaries and create healthy relationships with others. Importante yung magandang relasyon mo sa iba. Huwag mong gawing kasiraan ang iyong relasyon sa ibang tao. Amen? And practice self-care. Ano naman, pumasok na naman yung self-care. Kumain ng maayos, mag-exercise, matulog ng tama. Self-care. When you respect your body, yourself, kailangan mong alagaan ang katawan mo. Naalala ko yung sa aeroplano eh. Kapag nagkaroon po ng overpressure, di ba? At sinong una pong bababa po yung di ba, yung paglagay sa ilong ng hininga ng hangin. No? Kailangan mo, unahin mo muna ang sarili mo bago mo ilagay sa iba. Why? Kasi kung di mo aalagaan ang sarili mo, ikaw, mahihirapan kang mag-alaga ng ibang tao. Amen. Talaga naman, mga mukha kaya hindi ko makita ang mga mukha, may takip eh. And pursue our interests, our goals. Kung meron kang goal na hindi makakasira sa ating ministeryo sa Panginoon, pursue it. Amen? Kasi iba, may mga goal, it's not within the ministry or within the calling of God. And feel proud of who we are. Feel proud. Maging
Ano ka, tingnan mo mga sarili natin, ano? Di ba, tumitingin lagi tayo sa ating salamin, sa salamin pag aalis po tayo, di ba? Kailangan medyo may angas ang dating. Di ba? Pero pagdating sa labas, be humble. Be humble. Make yourself very proud ka sa buhay mo. I'm Christian. I know God. I'm a believer of Christ. Amen. I will not make my body disrespectful because this is the temple of God. Di ba? Ganun ka lagi sa mirror mo. Amen. Hallelujah. Glory to God. That is the meaning of loving ourselves. Sumunod, sabi dito, itong word na ito, sige kapatid, sige, balik mo ulit. If we know how to love others, we know how to love ourselves. Kung alam mong mahalin ang ibang tao, dapat mahalin mo rin ang iyong sarili. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, mahal kita. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ko, sarili ko. Yun ang mahirap, minsan di mo sinasabi, mahal mo sarili mo eh. O ilang beses mo sinabi na mahal mo sarili mo? Wala. Di ba pagkising mo sa umaga, anong sasabihin mo? Lord, I love you, di ba? Sabayan mo na, Lord, salamat po sa katawan na binigay mo sa akin. Mahal na mahal ko po ito. Kaya hindi mo sisirain ang buhay mo sapagkat mahal mo yan. Amen? Hallelujah. So, kapatid, sumunod na slide, sabi rito, ang ating previous topic about love, actually, love life is love our life. Okay? Kaya sabi nung una natin, live a life full of love. This was discussed and presented by Pastor Timothy. At ito po ay nasa verse 2, live a life filled with love, following the example of Christ. So kung yung making full of love, yung life natin na full of love is to follow the example of Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Kung gusto mong mamumuhay ng punong-puno ng pag-ibig, gayahin mo ang halimbawa ni Kristo. Kaya ngayon, be awake. Magising. Ang mga tulog. Puro tulog na lang ang ginagawa sa bahay, wala nang ginagawa. O iba naman, hindi natutulog, puro namang gawa. Hindi naman tama yon. Balanse dapat ang buhay. God gave us a balanced life. Amen? Kaya po ang ating nature, kapag marami pong puno ang sinisira, susunod po baha. Di ba? Balanse po kasi sino po ang gagamit ng tubig kung wala na pong halaman? Kaya binabalanse po ng Panginoon yan. Ang tao po ang nagsumisira ng kalikasan. Kaya tayo po, balance your life, always be awake. Sabi nga sa Ephesians 5:14b, binasa kanina, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Sa Tagalog, gumising ka, ikaw na natutulog. Kayo na hindi nagpapahalaga ng inyong mga buhay, magising ka. Gumising ka, bumangon ka mula sa mga patay. Kasi wala ka ng, parang alam niyo mga taong walang pahalaga sa buhay, parang mga patay. Tingnan mo yung mga patay. Nagpapahalagang pa ba sa buhay nila yon? Wala, patay na eh. Kaya sabi ng Efeso, bumangon ka mga patay. Gumising ka. Kasi sinisira mo ang pag-ibig sa buhay mo. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ano yung papaliwanagin sa atin ng Panginoon dito sa ating pag-uusapan? Okay? Huwag kayong matutulog. Madali lang po ito, matatapos kagad tayo. Sunod na slide. Sabi sa verse 7, don't participate or enter in the things these people do. Papaliwanagin ang ating kaisipan para makita natin na huwag tayong magpa-participate o papasok sa anumang mga ginagawa ng mga taong wala sa liwanag. Kasi malakas makahatak yan mga kapatid. Yung mag-participate ka, marami pong mga paglabas natin sa church, marami na po tayo mga madadaanan dyan.
Pwede tayong mag-participate o umenter sa mga bagay na ito. Huwag kayo makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Ano ba yung mga ginagawa nila? Ito. Dahil mga banal kayo, sabi ni Pablo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa. Yan, sinabi sa verse 3. Malaswa. Ito yung mga gawain ng mga tao sa labas na walang pananampalataya. At kayo, bilang mananampalataya, kung tayo po ay magpa-participate dito, sinasabi nga ni Pablo, do not enter or participate sa mga kalaswaan. Sumunod, ano? Wag mo na yan, kapatid. Binano mo kagad. Mahalay. Kahalayan. Ano yung mga mahalay na usapan? Mga kahalayan na mga siniisip. Mga kasiraan sa buhay. Don't participate dito sa mga bagay na ito. Mga kabataan, di ba maraming kwentuhan, mga kaibigan natin, kung ano mga kinukwento, mga kalaswaan, mga kahalaya, tapos makikiparticipate ka, ikaw Kristiyano pa naman. Don't participate with them. At ano pa? Sakim, kasakiman, greedy, pagiging greed. Sakim. Grabe. Kaya nga sabi sa verse 6, huwag kayong padadala sa walang kabuluhan. Take note, walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masama nilang gawain. Ginajustify pa nila. Na mali na nga, malaswa na nga, may kahalayan at may kagahaman, mangangatwiran pa. Sabi dito, huwag kayong papadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Tingnan mo yung katabi mo. Suwail ba yan? Biglang, ewan ko Panginoon. Suwail mabigat yung word na yun Galit ang Panginoon sa mga suwail. Malapit to sa may sungay. Grabe. Hindi ako nagsabi yan, nakalagay Galit ang Diyos sa mga suwail. Kaya pag tingnan mo sa katabi mo, tapos tingnan mo sarili mo sa suwail ka ba? Sa salamin? Kausapin mo. Suwail ka ba? Bago ka magturo ng ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo. Sabihin mo, ikaw ba sarili, suwail ka? Pag sumabi, oo. Magsisi ka na. Next slide. Ano pa? Sabi doon na mag-awake tayo dahil, sabi sa verse 11, dibas lang lahat, Take no part, sige kapatid, balik. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Expose them. Huwag kang mag-participate, huwag kang mag-take part sa mga ginagawa na lang hindi ka lulugod sa Panginoon na nakakasira ng ating buhay, pero dapat mong expose them. It is as shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Marami po ang gumagawa sa secret. Yung may kadiliman. Yung madilim. Kaya huwag kayo pupunta sa madilim. Maraming sikreto doon. Kaya mga kabataan, yung mga singles, lagi kong sinasabi na mahirap po pumunta sa dilim. Kasi walang liwanag, hindi mo malaman kung mangyayari doon. Kaya doon ka sa kaliwanagan, doon ka magstay. Kaya sabi dito sa Tagalog, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha ninyo. Ipamukha ninyo. Kayong mga Kristiyano, ipamukha ninyo. Na sa kanila ang kasamaan nila. Naku, hirap yata nung pastor, di ba mahirap? Mahirap yun, di ba? Akalain mo, nagkakasiyahan sila, tapos sasabihin mo, huwag kayong magkasiyahan! Masama yan! Mamaya, titignan natin kung paano. Kasi, hindi naman sinabi na verbaling sabihin mo
Mamaya titingnan natin. Huwag kayong matutulog kasi pag matulog kayo, baka isang word lang, magkamali tayo eh. 13, nagkakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Nakakahiya kasi mga kapatid. Lalo-lalo ikaw Kristiyano ka, tapos nakita ka kasama nila, tapos ganun ang ginagawa mo. Nakakahiya, di ba? Mahal mo ba sarili mo? Di ba? Pag mahal mo sarili mo, hindi ka pupunta sa kakahiyan. Amen? Kailangan mo yung, hindi ka na nahiya. Sorry for the word, walang hiya ka. Walang hiya ka. Kaya sabi doon sa Ephesians 5 verse 10, tingnan natin. Anong gagawin natin sa verse 10? Sabi sa Ephesians 5:10, kapatid, next slide. Sabi roon, be awake. Yan ba yung verse 10, kapatid? Meron pa yatang nauna? Wala. Wala, kulang ano. Sige, ano mo sa sunod na slide, sige kapatid. O, wag mo muna lang yan. Be awake to love. Pero sabi sa verse 10, ito yung baka nasa huling slide, ano? Be awake to love our life. Sabi doon sa next, sige po, kapatid. Yan. Okay? To stop entering or participating. Sa original text po, yung word na don't participate is stop. Kasi gumagawa din sila po, mga kapatid. Sa New Testament, itong mga tao sa Epeso, gumagawa sila, nagpa-participate po sila doon sa mga gawaing hindi maganda. Kaya sinabi po ni Pablo, stop. Huminto na kayo. Ang ibig sabihin dito, may ginagawa talaga sila with participating with those unbelievers. At ano yung mga ginagawa nila? Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at sila nakikiinuman dahil ang alam nila, ang katuruan nila noon na ang alak po ay may Diyos, ang pangalan ng Diyos, Dionysus ba yun? Na ang alak ay may Diyos, kailangan nating mag-inuman, kasama yan sa pagsamba. Yan yung mga ugali po ng mga taga-Epeso. Kaya nga naalala ko yung dati po ako nung umiinom, yung Hinebra, yung gin. Di ba? Sino naka-picture doon? Si San Miguel at saka sino? Sinong natalo? Si Satanas. Kaya ngayon ba nagiinuman dahil yun daw ay, pag binaliktad, ang nananalo na po si Satanas. Kaya wag mong baliktarin yung bote. Kaya wag participate sa kanila sapagkat don't participate or enter in the things these people do. Wag tayo makihalo at makihalubilo. Sumunod na verse tingnan natin, to keep on, but to keep on exposing them. Keep on. Ibig sabihin, wag kang titigil. Paano, pastor? Sasabihan ko ba? Hindi. Huwag mong gagawin ganon kasi ikaw ay maaaring, lalong-lalo sa kultura po natin, ay magkaroon po ng mga galit, inis. Baka yung bahay natin lagi pong batuhin. Di ba? Tapos yung mga gulong nyo nakaparada sa sasakyan nyo sa labas, laging flat. Tapos doon sa mga kanal ninyo, laging madumi. Dahil lahat ng dumi nila ilalagay sa'yo. Dahil pinagsasabihan mo sila, ganyan. Minsan pag nagagalit ka doon sa video, no? yung mga karaoke, matutulog ka na lang. Merong non-stop concert. Ang problema, nakaharap pa yata sa tenga mo yung kanilang speaker. Hindi ka makatulog. Tapos Sunday pa, service, ang aga-aga. Tapos Sabado ng hating gabi, nagtutugtugan pa, matatapos ng alas 4 ng madaling araw. Grabe, di ba? Kaya ano sasabihin mo sa mga tao yon? Tawagan mo ang barangay. Doon ka magreklamo sa barangay, huwag ka sa tao. Kasi pag nagreklamo, gagalit sa'yo eh. Barangay ang bahala kanila. Amen? Kaya ganito, tingnan natin. Paano keep on exposing them? Take no part. Unang-una, huwag kayong makikisama sa kanila. Kahit huwag kang magsalita.
Huwag ka lang makisama. Alam na nila yun. Amen? Yun ang unang-unang gawin mo. Huwag kang makikisang-ayon at makikisama sa kanila. Pangalawa, ipakita mo ang iyong sarili. Kahit hindi ka magsalita, na ayaw mo sa ganun. Amen? Hindi ka na kailangan magsalita noon, kapatid. Huwag ka lang sumama sa kanila. Tama na yon. Alam mo namang mali, tasama ka pa. Pastor, kasi masisira ang pagiging magkaibigan namin eh. Wow! Masisira maging... Kung kaibigan ka talaga niya, ang gagawin niya ay para sa kaibubuti mo. Pero kung ikaw talagang sasabihin mo, ikaw ang sisirain niya talaga. Talaga masisira ang kaibigan mo. Kasi sumama ka sa maling mga gawi. Naintindihan ba? Amen? Kaya anong gagawin natin? How to keep on exposing them. So, next slide. Ephesians 5 verse 10. Ang sabi sa verse 10, carefully determine what pleases the Lord. Yun ang sagot. Atin pong alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan ipaliwanag pa ito ng matagalan. Alam natin yung nakakabigay pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, alam mo ba yon? Magbigay ka ng halimbawa, isa lang. Alam na natin yun eh. Ang problema lang, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo. Alam na natin, kapatid, na nakapagbibigay kapurihan sa Panginoon. At sabi dito ni Pablo, carefully, ingat na mong i-determine ang ano yung mga nagbibigay papuri at nagpiplease sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng determine? Ang word na determine sa original text, itong ibig sabihin. Sige kapatid. Figure out what will please Christ and then do it. Hindi lang alamin. Sa original text ng Griego, ibig sabihin, pag nalaman mo na, gawin mo na. Hindi yung alam ko na yan. Pero hindi naman ginagawa. Tingnan mo yung mga anak natin. Alam ko na yan. Ba't di mo ginagawa? Basta alam ko. Maraming ganun mga tao. Sa trabaho na lang sa trabaho. Alam ko na yan po eh. Pero ikaw na manager, alam mo na ba yan? Opo. Ba't di mo ginagawa? Basta alam ko yan, sir. Ang hirap paliwanagan. Ang sinasabi ni Pablo, ito ang alam mo nang nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Pero bakit hindi mo ginagawa? Yun ang sinasabi ni Pablo. Yung word to determine is a very, very fruitful word doon sa pagkagamit doon. Hindi lamang nalalaman, dapat mong gawin. Amen. Yun ang sinasabi ni Pablo. Amen. Palakpakan natin ito, Panginoon. Yun ang sinasabi. Yung word to determine is not only to know it, but have the guts, have the power, have the time to do it. Kaya nga, determine what pleases the Lord. Yan ang the first part. Alamin natin yung nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Pag alam mo na, gawin mo. Yun yung first step na malalaman nila na na-expose mo ang kanilang mga maling gawain. Sabi sa Ephesians 5 verse 8, for once, you were full of darkness. Ikaw ay dati sa kadiliman. Sabi sa Tagalog, maganda na yung Tagalog. Dati namumuhay kayo sa kadiliman. Dati yun. Ewan ko lang kung may namumuhay pa rin sa kadiliman dito. Meron pa ba? Taas ang kamay. Ayaw nyo magtaas, ha? Nahiya ako, pastor. Sabi doon, dati namumuhay kayo sa kadiliman. Ang kausap dito, mga mananampalataya. Ang Epeso ay church ng Ephesians ay mga Christian to, no? Mga believers. Kaya sabi ni Pablo, dati kayo namumuhay sa kadiliman. At sabi ni Pablo, pero ngayon ay naliwanagan na kayo. Amen. Naliwanagan na po tayo. Amen? Parang iba lang naliwanagan. Dito lang yata naliwanagan. Naliwanagan na po tayo. Amen? Yan. Naliwanagan na po tayo na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na.
Kaya, ang sabi dito, ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. Ipakita, ibig sabihin, wag lang sabihin. Ipakita. Show it. Amen? Kung mahal mo ang sarili mo, ipakita mo na ikaw talaga ay nagmamahal sa sarili mo. Ipakita mo sa kanila. Kung ayaw mong sumama sa kanila, ipakita mo na ayaw mo. Huwag kang makihalo. Huwag kang makihalubilo. Sa mga salita nilang mga hindi magaganda, sasamahan mo pa. Ang ganda ng sinabi mo. Namumulaklak ang iyong labi. Saan? Sa mga mura. Pulaklak. Anong amoy? Mabaho nga lang. Mabaho. Kaya mga kapatid, ganun. Mahal mo sarili mo, ipakita mo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makita sa kanya ang number 1, kabutihan. Di ba? Ipakita mo ang kabutihan. Huwag mo silang gawin ang masama. Ipakita mo ang kabutihan sa kanila. Hindi lang kabutihan, katuwiran. Yung goodness, sa Tagalog, sa English ng katuwiran ay, ang sabi doon? Right. Righteousness. And then, at katotohanan. Yung totoo talaga. Ito'y nasa salita ng Panginoon. Huwag kang mag-divert o mag-deviate doon sa katotohanan. Sabagat nasa iyo ang katotohanan. Amen? Sabi mo, sa katabi mo, nasa iyo ang katotohanan. Hindi kasinungalingan. Amen? Sa iyo ang katotohanan. Kaya nga, sabi doon sa verse 3, sige, pakita mo. Sa verse 3, kabaliktaran ng kabutihan, kalaswaan, katuwiran, kahalayan, at katotohanan, kasakiman. Binanggit ninyo sa verse 3. Ang kasagutan dyan, mamuhay ka sa kabutihan, mamuhay ka sa katuwiran, at mamuhay ka sa katotohanan. Mawawala yung kalaswaan, kahalayan, at kasakiman. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, ang kabuuan nitong sinasabi, ito po ang sinasabi ni Pablo. Keep on living, sabi doon, with progress. Ibig sabihin, mamuhay ka araw-araw na mayroon pong progression. Yun ang sinasabi ni Pablo. Na bilang kung mahal mo ang sarili mo, keep on. Ibig sabihin, walang tuloy-tuloy lang kapatid. Tuloy-tuloy lang. And then nagpo-progress ka. Hindi yung digression. Wala pong progress, kundi puro ka pabalik ka sa dati mong ginagawa. Hindi. Sinasabi ni Pablo, keep on living with progress as people of light by producing goodness, righteousness, and truthfulness in life. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Keep on living lang, kapatid. Ipamuhay mo. Araw-araw, pero meron pong progression. May nakikitang pagbabago. Ang masakit dyan, you are keep on living ang being Christian, pero walang pagbabago. Ganun ka pa rin. Yung nga masakit, lumala pa. Tingnan mo yung katabi mo nga. Lumala ka na ba? Yun ang masakit. Masakit kung tayo po'y palala. Wala tayong mapapala. Yun ang tinasabing, kung ikay palala, wala kang mapapala. Wala ka rin pagpapala. Kaya puro di ba? Amen. Kung ikay palala, wala kang mapapalala, wala ka rin pagpapala. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Kaya nga ito keep on living. Kaya nga, sabi doon, what will be the result? Sabi doon, of doing these things. Yung keep on living with progress. Ano po ang resulta? Yan po yung nakalagay din sa verse 13 and 14 ng Ephesians 5. Tingnan po natin. Ito yung magiging resulta. Sige kapatid. Yan ang result. Sa verse 13, talagang pinag-aralan lang natin po yung mga verse doon. But their evil intention will be exposed.
yung kanilang evil intention, ma-expose na sa ginagawa mo na ikaw ay being the light shines. Nagsa-shine kasi ang ilaw sa iyong kaliwanagan. Sabi sa Tagalog, pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasamaan nilang ginagawa, malalaman nila. Yung word na pagsasabihan, hindi lamang po salita. Through your action. Ikaw ay talagang nabago, no? Ay malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Verse 14, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, sino yung liwanag ng katotohanan? Ang Panginoon. Yung reflection ng Panginoon para sa iyong araw. Tapos may buwan. Tayo po yung buwan. Nagre-reflect po yung ilaw doon sa buwan. Tayo po yung nagiging liwanag. Kaya malalaman po nila na mali ang kanilang ginawa sapagkat tayo po yung nagliliwanag bilang halimbawa ng katotohanan, katuwiran, at kabutihan. Amen. Kaya nga sabi doon, sa verse 14b, kaya nga sinasabi, ito, gumising ka. Gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagin ka ni Kristo. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Gumising po tayo. Mahalin natin ang ating mga sarili. Gawin natin magaling halimbawa ang ating mga sarili. At marami po makakita sa katotohanan sapagkat nasa iyo at nasa akin ang katotohanan. Kaya nga anong goal natin? This is our goal. Kapatid, next slide. Anong goal natin? Ito. Be awake to love our life by keep on living as people of light. Be awake to love our life by keep on living as people of light. Mga kapatid, you are the people of light. Christ is the light. We are the people of light because Christ is in our lives. And love your life because you are the light of the world. Because God gave you the authority to be the light of the world. Kaya nga, verse 5, verse 8, ito po. For once you were full of darkness, but now you have the light from the Lord. So live as people of light. Sa verse 8 ng Tagalog, dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwangan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. You are the people of light. Though stay on the light. Progression, hindi nagba-brown out. Lagi pong maliwanag. At hindi lamang nagliliwanag, katulad ng mga bulb, no? Dati ang bulb, yung tawag doon, wala pang LED, LCD. Ngayon may LED na. Di ba nagpo-progress yung ilaw? The more na LED, mas maliwanag. Dati yung bumbilya, ang dilim-dilim. Ngayon may LCD, lumiwanag. Ngayon mas may liwanag pa, LED. Ganun po ang Kristiyano. Nagkakaroon ng progression ang kanyang liwanag. Amen. Mga kapatid, that is our part. To love our life, stay on the light. And have your light, make it progression, not regression. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po sa katotohanan na kami bilang mga Kristiyano na tinawag ninyo, Panginoon, dapat naming mahalin ang aming sarili. Dapat kami mag-stay sa liwanag. At kami, Panginoon, panatilinan liwanag upang makita ng mga taong nasa kadiliman ang katotohanan, ang kabutihan, at katuwiran po, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na mag-stay kami sa ilaw, sa kaliwanagan, at kami magamit bilang mga liwanag sa lahat ng aming patutunguhan at sa lahat naming pupuntahan, Panginoong Diyos. Gamitin mo ang aming sarili, gamitin mo ang aming dila, gamitin mo ang aming buhay na makita po ang tunay na ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.
Amin po tiyatawagan ang mananalangin para sa offertory. Aling evangelism po. Ayan, tayo po ay tumayo. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe mo, O Diyos. Salamat sa ginamit mo ang Pastor Nerio, O Diyos. Salamat po sa kanyang, sa knowledge and na pinagkaloob niyo po sa kanya. Ngayon, O Diyos, nagpapasalamat po kami na may pagkakataon po kaming magbigay sa oras na ito. Dalayan ko po ang pagbibigay namin, O Diyos, ay nanggagaling sa puso namin, O Diyos. At dalayan ko rin po, Lord, na ang mga pinagkakakitaan namin ay patuloy niyo pong i-bless. Mga kapatiran na may trabaho, patuloy niyo po silang bigyan ng maging there is progression sa kanilang work, maging productive sila sa work nila. Ganon din po ang may mga business. We pray, O Lord Jesus, na ito po, Lord, ay pagpapala sa aming bahay-sambahan. Dalayan ko rin po ang mga kapatiran, Panginoon, na naghanap ng trabaho, pagkalooban niyo po ng trabaho. Lord, tinataas po namin ang pagbibigay namin sa oras na ito, Panginoon. So po namin, ang pagbibigay po namin, ito ay form of worship at pagpapakita na mahal ka namin, O Diyos. Salamat po, Diyos. Gamitin niyo po ang pagbibigay na ito ay maipapakita po namin ang pagmamahal namin sa iyo, O Diyos. Search our hearts, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay na ito, Panginoon, ay buong-buo na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Truly indeed, O God, kayo po ay hindi nyo kami pinabayaan mula sa aming kakainin, mula sa aming tinitirhan at sa lahat ng mga ginagamit namin para kami po ay mabuhay. Salamat, O Diyos, napakabuti nyo po. Abutin nyo po kami. Ang pasasalamat po namin sa aming pagbibigay ay abot hanggang langit sapagkat kayo ay mabuti, kayo ay dakila. Salamat po, O Diyos. Purihin ka at sambahin ka sa aming pagbibigay. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y malaya na makapagbibigay ng ating tithes and offering. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, sing it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, sing it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, sing it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Thank you, Kuya James. Alright, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, hindi na po tayo magtatagal dahil alam ko pong excited tayo para sa ating Faith Foothold. Mamaya po yan after ng ating service. No? Salamat sa message po ng ating Panginoon ngayon at binibigyan niya po tayo ng turo or aral no, para sa quality of life. No, sabi nga po, ano ba yung wisdom? Yung wisdom daw po ay yung experiences natin, ano pa, yung good judgment at saka yung knowledge. So malinaw na malinaw po yung sinabi ng Lord, no, para hindi tayo matawag na foolish. Para matawag tayong wise, no. Doon po sa mga knowledge na nagain natin ay sana po ma-impart sa ating buhay. Amen. So, sino po ba nga attend ng Faith Foothold ngayong umaga? Taas nga po ng kamay. Faith Foothold, nako. Pwede pa bang humabol? Kasi baka may interesado pa. Kaya lang, hindi ko lang alam ang pa-lunch. No?
Pwede. Siyempre, unang magbibigay ng pa-lunch dyan, hindi muna kakain ay yung heads, di ba? Bibigay muna dun sa a-attend. Ayan. Alright, sige po. Para po sa ating announcements this morning, of course, Project Nehemiah. Okay po, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. So patuloy na ongoing po ang ating fundraising ng Project Nehemiah po. No? So ayan, at patuloy na meron po kaming inaayos no, na surplus store, no? Liano Surplus Store. No? So yung mga dinonate natin po, if ever na may mga dinonate tayong pre-loved items, clothes and home items, no? Ito po ay maibebenta po namin sa murang halaga. So, first come, first serve po ito, no? Paunahan tayo. So, ayan, yung mga pwede po natin ma-donate. Katulad lang po ng mga dati, no? Mga kagamitan natin, mga damit na pre-loved, ano? And then yung mga surplus home items such as old furniture and appliances, no? And still useful and functional items, no? That willing po kayong i-donate for Project Nehemiah, no? At kung saan po ito dadalhin ng mga i-donate po natin, ay pwede nyo po ito yung idala sa ating church, mismo dito sa LCC, or kung yung mga furnitures naman po na mabibigat at malalaki, ay pwede nyo pong i-contactin kami, Brother Darren, Brother Jed, at ako po, Brother James Ligan, through FB, no? Through Messenger, para humingi ng tulong sa pagkuha, no? Pag-donate ng mga furnitures na mabibigat, malalaki. So, ito rin po, no? Another fundraising ng Project Nehemiah is yung Liano Fellow Saves. So, ito po ay alkansya, no? Na kung saan bawal po ang coins, kundi papel lamang ang pwede, no? So, ayan. Mga kulay preferably po namin kulay blue. Joke lang. Pero yan, pwede kahit hanggang 20 po, no? 20 hanggang 1K, no? So, sa men, women, singles, and youth po, meron po tayong fellow saves, no? Okay, patuloy po na ongoing ating Pledge a Brick. So, supportahan po natin ito. And, ganun din, meron din po tayong bagong item na ibinebenta, ang guyabano, no? So, yung mga nakaraan po kasi ay mga... At ngayon po ay available na to ngayong araw, no? Available na, so... Murang-mura lamang po to kaysa sa mga nakikita po natin sa mga malls, no? And talagang healthy po ang guyabano talaga daw. Wala lang akong scientific facts na wala lang ako nailagay dyan, pero pinag-pray po namin yan. may health benefits na yan. So, talagang nakakaano po talaga ang guyabano daw. Nakakatulong sa kalusugan. So, patuloy na meron pa rin tayong mga surplus store and mga iba pang mga merchandise po na ibinebenta po namin. At salamat po! Patuloy na suportahan niyo po ang ating fundraising ng Project Nehemiah. At sa Diyos po ang papuri. Okay, mamaya po yan, no? Meron yan sa baba, Kuya James. Opo, sa baba po sa loob. Alright. May chicharon pa rin, suman, Opo, kaya puto. combo po namin putok-batok tas guyabano para Pagkatapos ng masakit yung di ba? Hindi naman na kayo ng guyabano. Ay, Balanse po, opo. balanse. Para po sa aming mga kapatiran na nasa FB Live, mga nasa ibang bansa, kung nais nyo rin pong bumili at ibigay, no, para po sa inyong mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas or nandito sa church, pwedeng-pwede po kayong bumili at ibigay sa kanila, di ba? So again po, baka meron kayong mga pangangailangan ng mga t-shirts, ayan, mga pants, di ba? Mga dresses, meron po yan sa baba. Di ba? Pwede nyo pong tignan muna yon bago tayo bumili sa labas, no? So these are pre-loved items, used but not abused, okay? May TV din po sa baba, silang binibenta, di ba? Meron din pong rubber shoes, balita ko, ayan. So may mga rubber shoes din po yan. Pwede bang maglambing kung gusto nilang tumawad konti? Pwede ba? Sabi ni Ella, umuo si Ella sa gilid eh. Sabi niya, gumanon siya sa gilid. Siya po kausapin niyo to. Si Joke lang. Ella, kakausapin ko. Pwede Alright? naman po. Pwede naman. Masungit So, lang po kami. Masungit na. Joke lang. Masungit ang mga tindero sa baba, di ba? So yan, lapitan nyo lang po sila. Tignan nyo po yung mga items natin sa baba. Baka po may pangangailangan kayo, no? Yung mga kabataan natin dyan, mga singles natin dyan. Again, magaganda pa po yung mga damit natin sa baba.
Alright, next naman po. Of course, yung ating faith foothold. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Mukhang inaantok na po kayo. Sa mga atin po mamaya sa Faith Foothold, mamaya na po yan, 11 a.m. Though medyo napaaga po tayo, if you want, pwede tayong mag-start na mas maaga din po, no? Para at least maaga po tayong matapos. Ngayon po, 3 po yung ating speaker dyan. Hahabol po si Pastor Carlo, galing po siyang Bulacan. Pero anyway po, mag-a-adjust na lang po tayo sa mga topics na didiscuss po natin. Okay, mamaya po, may lunch din po dun po sa mga nagpa-register. Grabe, no? Libre lahat. No? Talagang blessed na blessed tayo ng Panginoon. Ayan, mamaya na po yan, kaya wag po kayong mawawala at tapusin po natin yung session. Ngayon po, may mga konting guidelines lang po kami. Okay, yan po. Mamaya po, mag-a-arm po tayo ng groupings. So, instead na magkaasama po tayo per family, tayo po ay naka-group based dun sa mga tatay, mga nanay, mga singles, saka mga youth. Okay? Para at least, kung may mga tanong po tayo, kasi ano po ito yung magiging session po natin mamaya, mayaman po siya sa information. Kaya baka ma-info overload din po tayo. And kung may mga gusto po tayong itanong, at least magkasama po tayo as one group. And after po yan, no? Mamaya pa po yan, no? After po ng service. Tapos, pwede pa po kasi kayong bumaba So, kung mag-start po kami ng tayo ng 10:30, pwede pa kayong magtusok-tusok, ng kikiam. Kasi yung lunch po natin mga 12 pa naman. O kaya mag-siomay. Okay? Ayan. Then, after po nun, ayan ensure nyo lang po na may ma-confirm nyo po yung attendance po sa mga nagpa-register kasi po doon po namin i-count yung food. So, andyan po mamaya si Sister Aida Miliano. Taas po ang kamay. Yung ating pong backup kanina. Siya po yung mag-confirm ng attendance. Okay? Para at least yung food po maalat po sa inyo. Baka po kasi may nagpa-register tapos wala po siya ngayon. Yun. Kaya po, para lang po ma-reserve natin yung food. Aside po doon, mamaya po may mga Q&A sessions tayo. Hindi po kada topic may Q&A. So for example, baka po after 2 topics, saka tayo may mga question and answer. Pag Q&A po, question and answer, ibig sabihin, pwede po kayong magtanong. Kasi seminar naman po siya And andyan po yung ating pong eduk team. Bibigyan po kayo ng mga post-its. Kasi alam po namin, baka po naiya kayong magtanong. Okay lang po yun, wala pong pangalan. Lagay nyo lang po yung tanong po ninyo. Basta po, connected po dun sa ating pong topic. Kasi mamaya, ano pong ulam mamaya? Hindi po namin masasagot yun. Ano bang lunch? O kaya may PM snack ba, no? Okay, so gusto po namin sana in context po, no? Kasi maiksi lang din po yung ating pong time for Q&A. Aside po dyan, pagkatapos po yung session, dun po sa mga first time po na naka-attend, no? Hindi pa napag-foundations class, pwede po tayo, ito po kasing opportunity po after po nung seminar na to, pwede na po tayong maka-join sa mga ministry. Okay? Pero ang may requirement lang po kami na attestation, parang form po siya, mag-fill out lang naman po kayo doon and confirm po yung mga natutunan po ninyo. Saka meron po tayong evaluation form para at least ma-improve po natin yung mga susunod pa natin mga seminars. Okay? Medyo matagal po yung seminar natin. Dahil po 8 topics po yan, balik nga po natin, Brother PJ, no? Yung ating topics. So, 8 po yan. Mamaya po, makikita nyo po yung equivalent niyan na parang Bible school subjects. Okay? Mamaya din po, sana po may mga ballpen po tayo, kaya lapis. Para pwede po tayo mag-take note. Bibigay po kami ng papel po sa inyo. Hatiin nyo na lang po sa 4. Back to back. Tapos, tipidin nyo lang po yung sulat. Okay, yun lang po, no? Mamaya na lang po. Mamaya po naman may mga discussions pa tayo. So, stay tuned lang po. Thank you. Okay, thank you, Pastor TJ. So after po ng service, mag-start po tayo ng 10:30. So sa lahat, para lang po organize tayo. So sa lahat po ng magte-take ng Faith Foothold, kung maaari po ay pumunta muna sa likod para maayos po yung upuan. No? Siyempre, a-arrange po natin yan per fellowships. Or pwede po kayong bumaba muna, kumain, magmerienda kasi meron pa rin kape at pandesal. No? And then 5 minutes before 10:30, umakyat na po tayo dito para nakaset up na po itong ating hall. Okay po ba yon? Amen. Alright. Sige po. And of course, for the outdoor fellowship,
Okay, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. So the event is near, ang ating Joint Outdoor Fellowship, 13 days na lang. Yan. So, malapit na. 3 ministry po yan na nag-tandem, men, women, and couple. Yan. So, alam po natin na dahil nga 3 yan, ang women, ang naka-assign po ay ang program, ang men ay ang logistic, at ang couple ay ang food. So, pag meron kayong mga reklamo sa kanila, sa mga yan, diyan kayo magreklamo. Thank God dahil ang ating registration ay closed na po. Dahil po, naka-70 registrant na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, thank you po sa mga nag-register. Ito lang po ang mga reminder natin. Magdala po tayo ng swimming attire natin. At syempre, pag may swimming, yung mga paraphernalia natin, no? Mga panligo natin. So, huwag niyo kakalimutan yung mga towels nyo, mga sabon, like that. And then, magdala din po tayo ng ating floral attire. Parang sa mga lalaki, pwede po yung mga mahal kong Maynila. Atienza type. So, ayan. Ang mga babae naman, ready na yan eh. Yung mga women, marami yan, no? Marami tayong mga floral. Halongkatin nyo na yung mga baul nyo po. And then, yung mga kalalakihan po ay halongkatin nyo po yung mga ala-atienza nyo na attire. Ayan. So, ang ating registration fee na 300 ay ang deadline po ay sa February 15. So, tapusin muna natin yung ating love month na date. No? Ayan, sa February 15, ang women po, ang magkokolekta po ay si Sister Zoraida. Sa kanya po yung ibigay by GCash or cash. And then sa men po, si Brother Proxy. Okay. So, sa mga may sasakyan po, kayo po ay makipag-contact kay Brother Obed kasi silang logistic para po mai-arrange natin kung sino po yung mga sasama or mag-join ng kanya-kanyang sasakyan na magdadala. So, yan. So, next week po, yung mga ibang details po, like yung what time o saan tayo magkikita-kita para sa departure, next week po natin yan i-detail. So, be ready, men and women and couple. Let's be excited sa gawain to. To God be the glory. Thank you, Ate Mimi. So malapit na po yan. And next would be ang youth fellowship po natin. Ayan. So, good morning po. So, we are inviting po all of the youth na ages 13 to 20 years old. So, magkakaroon po tayo ng youth fellowship na may temang Perfect in Love, 1 John chapter 4 verse 18 to 12. So, taas nga mga kamay ng mga youth. Ay, verse 8. Yan, taas mga kamay ng youth ha. Yung youth lang, hindi mga pa-cute. So, ayan. So, Ian, anong oras nga ba yung youth fellowship natin? Yung youth fellowship po natin is 12. Pero po lahat po ng mga youth, huwag na po umuwi dahil meron po tayong free lunch. And then tuloy-tuloy na po yun, wala na pong uuwi. Yun po. Ayan. So, wag po kayo mawawala mga youth. Magkakaroon din tayo ng bigating speaker. Kaya, see you next week. Yun lang. Thank you po. Alright, para po sa lahat ng youth, paki-save po sa inyong mga phone. Perfected in Love, 1 John 4, 8 to 12. Alright. Next naman po ay ang ating, alright, for our Bible studies, youth ministry, Saturdays and Sundays pa rin po yan. Singles ministry, Tuesdays, Wednesdays, and Saturdays. Women's ministry po, Mondays, 1:45 p.m. At ang men's ministry, dito po yan sa ating bahay-sambahan ng 8:30 a.m. Okay, next naman po sa pangunguna ng evangelism team. Every Tuesday po yan, Sunriser. Wednesday naman po, Vista Verde at 3 p.m. Walnut po every Thursday at Friday naman po, face-to-face sa Del Mundo. At kanina nga po sa patotoo ay meron daw po tayong bagong Bible study, no? Sa pangunguna ng mission team. So,
Glory to God. Next naman po ay ang ating prayer meeting. Fridays po yan, 7:30 p.m. Via Zoom pa rin po. And ang ating Sunday School, of course, 8:30 a.m. po, dyan po sa baba. And of course, ang ating tithes and offering, ito po yung number ni Sister Vangie, ang ating church treasurer, na nangangalaga po ng ating mga tithes and offering. Pag-pray pa rin po natin yan patuloy at maging faithful tithers and joyful givers po tayo. Do you need anything? Ayan, ito po ang ating LCC Business Circle. Pwede pa rin po kayong mag-post dyan. And of course, ang ating official Facebook page, no? Ang ating LCC Loop at ang Liano Christian Community na ating official FB page. Alright, so alam ko po, excited na po kayo para sa ating class. Tinatawagan ko na po si Pastor TJ po ba? Pastor TJ para po sa ating benediction. Ayan, sige po. Are you blessed? Okay, tayo pong tumayo lahat. Sa lahat po ng mga blessed, tayo po ay umawit ng ating benediction song. To Thee we ascribe glory, power, and praise. Glory to Thee we ascribe honor, and to Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Muli pa po, to Thee we ascribe glory. We ascribe glory. To Thee we ascribe honor, and to Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hallelujah. Holy is the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay dakila po sa buhay po ng bawat isa. Kayo po ang dakilang Diyos, Lord, na nagbibigay po ng kagalingan, nagbibigay po ng provision, nagbibigay po ng protection sa bawat isa. And we thank you, Lord, Panginoon, sa inyo pong patuloy pong pag-iingat, Panginoon, at pagpapalakas, Lord, sa Iglesia ng Liano Christian Community. We also, Lord, thank you, Panginoon, sa inyo pong pagbibigay po ng pag-ibig po sa amin, and through wisdom, Panginoon, we understand, Panginoon, ang inyong pong salita, Lord. And we also, Lord, pray for our pastor, Panginoon, sa aming pong speaker na paggamit po ngayon, Panginoon, na naghayag po ng inyong pong mensahe, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang kalooban ng wisdom, Panginoon. At patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas, Lord, upang patuloy po niya ipahayag, Panginoon, ang inyong pong salita sa lahat po ng tao, Panginoon, na makakarinig. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanya pong pag-lead po sa iglesia po ng Liano. Hallelujah, hallelujah. Thank you po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, amin din pong itiyataas sa inyo, Lord, ang iglesia po ng Liano, Lord. Batid niyo po, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat isa, Lord. Alam niyo po, Lord, ang pangangailangan namin, ito man po ay financial, ito man po ay sa provision, Panginoon, ito man po ay mga prayer namin, Panginoon, prayer request, nag-a-apply man ng trabaho, nagpaplano magnegosyo, dalangin po namin, Panginoon, na kayo po magpala, Panginoon, sa lahat po ng mga, sa iglesia po ng Liano, Lord. Ano man po ang plano po ng bawat isa, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po itong ma-align po sa inyo pong kalooban, Lord. At kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' name. Ganun din po, Lord, we also, Lord, pray sa mga may karamdaman, Panginoon. Ito man po ay minor or major, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magpagaling sa bawat isa.
healing in Jesus' name we pray, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. So sa inyo po namin itinataas, Panginoon. Kami po nananampalataya, Panginoon, na kayo po ang Diyos na nagpapagaling sa bawat isa na may sakit, Lord. We also, Lord, pray for protection, good health, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng magandang kalusugan po sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng protection, Lord. Ilayo niyo po ang bawat isa sa anumang kapahamakan. At ilayo niyo din po, Lord, ang iglesyang ito mula sa tukso, Panginoon. Wala pong ibang mataas, Lord, sa buhay po ng bawat isa na Tagaliano, kundi kayo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yan. God bless po sa lahat. Okay, so meron po tayong 30 minutes, no? Mga 10:45 po kita tayo. Okay po, ingat po sa ating lahat at God bless po. See you po next Sunday. I'm a friend of God. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
Goodbye po. See you po next week sa ating mga kapatiran. Sa mga virtually po. We're officially signing off. See you next week.